Ito ang pinakamadugong hostage taking sa kasaysayan ng Davao na pumatay sa 21 katao. Totoo bang nagpa-hostage si Duterte kapalit ng pagpapalaya nila sa iba pa nilang hostage? Ano ang ginawa ng mga hostage taker sa kanya? Ipinag-utos nga ba niya ang pagpapapatay sa mga hostage takers? Talakayin natin ang 1989 Davao hostage crisis. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer: lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Unang pang-hostage, ikadalawa ng Abril 1989. Gamit ang mga kutsilyo ay kumuha ng kani-kaniyang hostage na pawang mga empleyado ng Davao Penal Colony at pamilya nila ang 15 preso na pinamumunuan ni Felipe Pugoy at Ricardo Navarro. Lahat sila ay mga miyembro ng isang gang sa loob ng bilangguan na tinatawag ang kanilang sarili bilang Wild Boys of the Picol. Kaya naman, binigyan ng jeepney ang mga ito at walang nagawa ang mga opisyal ng bilangguan, kundi sundin ang kahilingan ng mga takas at buksan na rin ang gate. Sinundan sila ng tropa mula sa Philippine Constabulary sa lupa at mga helicopters sa himpapawid. Sa panahong iyon, ay isang taon pa lamang naninilbihan sa kanyang ikaunang termino bilang mayor ng Davao, si Rodrigo Duterte. Siya din ang chairman ng Peace and Order Council. Nang maganap ang hostage taking ay kasalukuyang nasa simbahan si Duterte at nagdarasal. Nang bigla siyang lapitan ng kanyang security at sinabihan na nais daw siyang kausapin ng nooy Pangulong Cory Aquino na agad ipinag-utos na puntahan niya ang kaguluhan. Maaaring mas naunang malaman ito ni Pangulong Cory dahil isa sa mga hinihingi ng grupo ni Pugoy ay isakay sila sa isang eroplano papuntang Manila upang makipagdialogo kay Pangulong Cory at hilingin na sila ay ilipat sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa dahil sa di umunoy pang-aabuso ng mga opisyal sa Dapicol. Base sa kwento mismo ni Duterte, matapos matanggap ang utos ng Pangulo ay agad siyang sumakay sa helicopter ng Air Force at tinawagan ang isang General Estares at inatasan ito na sabihan ang mga militar na harangan na ang sasakyan ng mga takas dahil malapit na ito sa border ng Davao del Norte. Nagawa namang harangin at palibutan ng mga militar ang grupo pagdating ng 120 kilometers mula sa Dapicol. Naroon din sa site ang mga negotiators ng gobyerno na sina House Speaker Ramon Mitra at Senator Santa Nina Rasul. Habang nasa himpapawid ay sinurvey na ni Mayor Duterte ang kapaligiran at nakitang napapalibutan na ng militar ang mga takas. Nagpababa siya sa harap ng sasakyan ng mga ito at naghubad ng kanyang damit upang ipakitang wala siyang sandata. Makikita mo daw na bloated ang kanyang tiyan noon dahil uminom na siya ng maraming tubig at inaasahan na niyang magiging mahaba ang pakikipagdiskusyon niya sa mga ito. Humarap sa mga takas si Duterte at nagpakilala. Sinabi niyang pag-usapan nila ang mga bagay-bagay pero mataas ang emosyon ng mga ito. Ilang saglit lamang ay may lumapit kay Duterte at sinabing mayroong 3 buwang gulang na sanggol doon na nahiwalay sa kanyang nanay at kahapon pa ng hapon huling kumain. Dito na daw lumapit si Duterte sa mga takas. Sinubukan siyang pigilan ng mga ito pero sinabi niyang titingnan lamang niya ang bata na nooy namumutla na at hindi na gaano aktibo. Labis na nahabag si Duterte at agad inialok ang sarili bilang hostage kapalit ng pagpapalaya ng mga ito sa sanggol at sa kanyang tiyahin. Pumayag naman ang mga hostage at hindi na rin nagdalawang isip pa si Duterte na pumasok at maupo sa lugar na naobserbahan niyang mapanghi at mayroong ng mga dumi ng tao sa sahig. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay inalok ni Duterte na i-hostage na lamang siya sa kanyang opisina sa Davao City kung saan mas malinis. Noong umpisa daw ay nag-aalangan pa ang mga ito pero hindi daw tumigil si Duterte sa pakikipag-usap sa mga ito hanggang sa makumbinsi niya ang mga ito na bumalik sa Davao City at doon makipag-negotiate ng kanilang mga kahilingan. Habang nasa daan daw papuntang Davao City ay hiningi ni Pugoy ang sapatos ni Duterte na kanya namang ibinigay. Binigyan ng hapunan ng mga hostage pati na rin ang kanilang mga bihag nang makarating sila sa City Hall. Sa gabi ng ika-3 ng Abril ay inulit ng mga takas ang kanilang hiling na makasakay ng eroplano
papunta ng Manila. Paglipas ng ilang oras ay sumuko ng mapayapa ang 13 sa mga takas at pinakawalan ang kani-kaniyang mga hostage. Pansamantala silang idinitain sa Davao City Jail. Naiwan ang dalawang leader nilang si Felipe Pugoy at Ricardo Navarro na hawak pa rin ang dalawa nilang hostage na mga babaeng teenager na siyang mga anak ng mga empleyado sa bilangguan. Pero sa rekoleksyon ni Duterte sa isang speech ay 4 daw ang naiwang preso. Sa kalagitnaan ng pakikipagnegosasyon ay nagkaroon si Duterte ng pagkakataong makausap ang nakababatang kapatid niyang lalaki na aniya ay magaling na shooter. Binulungan niya ito na tagdalawa daw sila ng papatayin na takas. Pero natunugan ito ni nooy 1st District Representative Jesus Dureza, dating kaklase ni Duterte sa Cor Jesu College, na inilarawan niya bilang the ever peaceful man. Siya din ang magiging presidential advisor on the peace process ni Duterte nang maging pangulo na siya. Tinawagan daw ni Dureza si Pangulong Cory upang ipaalam ang nangyayari. At pagkatapos ay kinausap naman ng Pangulo si Duterte at sinabing resolbahin sa mapayapang paraan ang sitwasyon. Hindi naman daw niya sinisisi si Dureza dahil kung ito ang masusunod, gusto niyang buhay ang lahat. Nagsabi naman ng kanyang huling kahilingan si Pugoy na makita ang kanyang ina. Isang bagay na agad naman nilang sinang-ayunan. Isang opisyal ng militar ang lumipad papuntang Cebu upang sunduin ang kanyang ina at dinala pabalik sa City Hall ng Davao. Sa patuloy nilang pag-uusap ay pumayag ang huling 2 takas na pakawalan ang kanilang natitirang mga hostage. Matapos pangakuan na ililipat sila sa Muntinlupa, ipinasok sa detention center ng Davao Metro Discom ang huling mga takas kasama ng iba pang mga takas na nauna ng sumuko. Ang Davao Metro Discom ay pinaikling pangalan ng Davao Metropolitan District Command. Dati itong unit ng Philippine Constabulary na nakatalaga sa Davao City. Pinalitan ito ng pangalan bilang Davao City Police Office noong 1991 matapos buwagin ang Philippine Constabulary at palitan ito bilang Philippine National Police. Ikalawang pang-hostage. Ang pangakong paglipat sa kanila sa Muntinlupa ay hindi natupad dahil sa pagsasampa sa kanila ng kasong kidnapping ng kanilang mga hinostage. Nanatili ang mga taka sa detention center ng Davao Metro Discom. Pagkalipas lamang ng 4 na buwan ay muling isasagawa ng Wild Boys of the Bicol ang kanilang naudlot na plano sa pamumunong muli ni Felipe Pugoy at ngayon ay nadagdagan pa ni Mohamed Nazir Samparani, dating sarhento mula sa Philippine Air Force na nasibak sa trabaho dahil sa pagkakasangkot nito sa 1976 hostage crisis. 13 ng Agosto 1989, isang protestanteng grupo mula sa Joyful Assembly of God ang nagpunta sa bilangguan upang magsagawa ng prayer service. Ang grupong ito ay mayroon ng 2 taon na nagsasagawa ng kanilang prison service upang ma-rehabilitate at matulungan ang kanilang moralidad. Bandang 4:30 PM ay nagawang i-overpower ng mga preso ang kakaunting bilang ng mga gwardya na nagbabantay sa detention center at nasamsam ang 4 na automatic rifles mula sa mga ito. Pagkatapos ay nang hostage ang 16 na mga preso ng 15 mga miyembro ng Joyful Assembly of God. Kasama na dito ang Australianong si Jacqueline Hamel. Pakay pa rin ng grupo na mailipat sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Agad nilang hiniling na makipagdialogo kay Congressman Ramon Mitra at Senator Nina Rasul na parehong tumanggi sa kanilang kahilingan dahil ang sitwasyon ay sakop na ng mga negotiator ng militar. Nagbigay sila ng 24 oras upang mapagbigyan ang kanilang hiling. Sinubukan ni Duterte na muling makausap ang grupo at ialay ang kanyang sarili kapalit ng 15 hostage. Pero pinigilan na siya ng mga negotiator ng militar dahil labis ng mapanganib. Nag-uumapaw na din daw ang galit ng mga ito. Nagsisisigaw daw si Pugoy na hindi tinupad ni Duterte ang kanyang pangako na ipapapardon sila nito kay Pangulong Cory sa loob ng 1 linggo. Hindi naman ito itinanggi ni Duterte. Ayon sa kanyang kwento ay nagawa lamang niya iyon dahil kinailangan ng sitwasyon na siya ay makipag-deal kahit pa in bad faith o hindi
hindi totoo. Sinabi daw talaga niya sa mga takas noon na siya na ang bahala sa presidente. Kaibigan niya ito at ihihingi sila ng pardon. Pero alam niyang hindi totoo ang kanyang mga sinabi. Ang huling dalawang takas noon na kausap ni Duterte sa unang pangho-hostage na sina Pugoy at Navarro ay hindi talaga mapapardon dahil sinintensyahan sila ng 27 years na pagkakakulong dahil sa salang pagpatay. Kinabukasan, lumipas ang kanilang palugi pero inextend nila ito matapos malaman na nakikipag-usap na ang mga negotiator upang maipadala na ang bus na kanilang hinihingi. Ayon pa kay Jesus Dureza, maging ang mga hostage ay nakikiusap na ding ibigay na ang bus na hinihiling ng mga preso. Si Hamil din daw ay iginiit noong nakaraang gabi na ibigay na daw ang bus dahil pakiramdam ng mga hostage na mas may tsansa sila sa labas kaysa sa manatiling nakakulong sa loob at nangangamba sa barilan. Lingid sa kaalaman ng mga opisyal sa labas ay ginawa na pala ng masama ng mga preso ang siyam sa mga hostage nilang kababaihan, kabilang na dito si Hamil. Walang magawa ang mga naiwang hostage habang naririnig nila ang sigaw ng pagmamakaawa at iyakan ng kanilang mga kasamahan habang sapilitang chineserva ang mga ito. Ayon kay Pastor Fred Castillo, isa sa mga nakaligtas na hostage bago maganap ang crisis ay ikinuwento daw sa kanya ni Hamil ang pananakot na ginawa ng mga preso sa kanila, kung paanong tinutukan sila ng patalim habang chineserva sila ng sapilitan. 15 ng Agosto, kinumpirma ni Duterte sa isang pahayagan na inihahanda na ang bus. Ibibigay ito sa mga preso pagdating ng 3 p.m. Ayon naman kay Dureza. 10 a.m. ng araw na iyon ay sinabi ni Nooy Regional Command Chief Brigadier General Mariano Bacay sa media na maayos ang kalagayan ng mga hostage at patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa mga preso, na sa kanyang palagay ay habang nakikipag-usap pa ang mga ito ay magiging maayos pa ang lahat. Maya-maya lamang makikita mula sa labas na lumalapit paunti-unti ang 4 na pangkat ng militar sa loob ng kampo. Bandang 10:35 a.m. habang kausap ni Dureza si Mohamed Samparani ay bigla na lamang kinuha ni Pugoy ang telepono at sinabing lalabas sila. Makalipas ang 2 minuto ay makikitang lumalabas na ng detention center ang mga preso kasama ang kanilang mga hostage na ginagamit nila bilang human shield. Isa sa mga preso ang nagpaputok sa hangin, maaari bilang warning shot, pero nagkaroon ng palitan ng putok pagkatapos nito. Ilang minuto lamang ng palitan ng putok ay humandusay na ang leader na si Mohamed Samparani at hostage nitong si Julieta Verzosa, 16 na taong gulang. Isang sniper ang nagpatumba kay Samparani na siyang binaril naman ang kanyang hostage sa dibdib. Dahil sa pangyayaring ito ay biglang nataranta ang mga preso at nagtakbuhan papasok sa loob. Ang ibang hostage ay nakaladkad nila pabalik at ang iba naman ay nagkaroon ng pagkakataong makatakas bago magkaroon ng isa pang palitan ng putok. Kasama sa mga nakatakas ay si Pastor Castillo na agad inireport ang kalagayan ng iba pang hostage sa loob. 11:50 a.m. Isang kapitan ng PC ang nagawang makapasok sa detention center at sinabing 4 na katawan ang kanyang nakikita na nakahandusay. Kasama na ang sa Australianong si Jacqueline Hamil. Ayon sa isang survivor, bago pa daw magkaroon ng palitan ng putok ay kumakanta na ang grupo nila ng Christian songs. Nang bumagsak daw si Hamil ay patuloy pa rin ito sa pagkanta at pagdadasal, umuubo habang sugatan na nakahiga sa sahig. Bandang 2 p.m. ay pinagbigay alam ni Brigadier General Bacay kay Australian Vice Consul George Fraser na kararating lamang sa Manila. Napatay na si Miss Hamil pero hindi pa ma-retrieve ang katawan nito. 3 p.m. sumabog ang isang dinamita na inilagay ng Regional Special Action Forces o RSAF sa likod ng detention center upang gumawa ng butas kung saan papasok ang RSAF team. Pero sa kasamaang palad ay hindi sapat ang naging laki nito upang makapasok kahit pa ang isang batang maliit. Magiging signal sana ang pagsabog upang pasukin ng RSAF team ang building at kitain ang iba pang team sa pangunahing daanan sa Section 2 ng detention center kung saan nagtatago ang mga preso at kanilang mga hostage. Maya-maya lamang ay maririnig ang putok ng baril mula sa pinagtataguan ng mga preso. Indikasyon na tinatapos na nila ang mga
hostages. Sa pag-aakalang pinatay na ng mga preso ang kanilang mga hostage, ay nagdesisyon ang militar na pasukin na ang detention center dahil ito na lamang daw ang huli nilang opsyon. Maging si Duterte na nooy head ng Regional Peace and Order Council ay sinabi sa isang press conference matapos ang kaguluhan na ipinag-utos niya. Matapos ang initial findings na tinapos na ang lahat ng natirang hostages ay agad na arestuhin ang mga preso at kapag sila ay manlalaban, tapusin na sila. Dito niya sinabi ang kanyang sikat na pahayag, "Shoot to can never be shoot to live." Naghagis ng tear gas ang mga sundalo dahilan upang maglabasan ng mga preso pati na rin ang mga naiwang hostage na pinaghihila ng mga sundalo palabas ng detention area papunta sa mas ligtas na lugar. Nagpatuloy ang palitan ng putok. Pagdating ng 3:15 PM ay nakita ni Major Nonito Serrano ang sugatan na si Hamil. Bagamat nasugatan din ay nagawa niyang dalahin ito papunta sa kabilang bahagi ng gusali at maisakay sa ambulansya ng Red Cross na siyang dinala naman si Hamil sa Davao Doctors Hospital pero hindi na umabot ng buhay. 3:47 PM natapos ang putukan sa magkabilang panig. 21 ang binawian ng buhay, 5 ang napatay sa mga hostage at lahat naman ng 16 na presong ng hostage ay napatay sa engkwentro. Pero ayon sa isang photojournalist ay makikita sa mga larawan na kanilang nakuhaan ay sadyang tinapos na ng mga sundalo ang mga sugatang preso kahit buhay pa ang mga ito. Ayon din sa mga report ay isa ang 9 na taong gulang na lalaki sa napatay ng mga hostage pero wala ang pangalan nito sa listahan ng mga nasawi. Sinabi ni Duterte sa isang press conference na base sa kanilang initial findings, lahat ng mga napatay na hostage kasama na si Hamil ay pinatay ng mga hostage takers. Investigasyon. Pagkatapos ng kaguluhan ay naglabasan ng mga kwestiyon sa nangyaring engkwentro, gaya ng kung tinuluyan nga ba ng mga militar ang mga preso kahit pa sugatan lamang ang mga ito nang humupa na ang palitan ng putok at kung wala nga bang buhay na nabuwi sa panig ng mga hostage na mula sa militar. Marami ang nagsasabing mayroong pinagtatakpan ang mga militar dahil agad nilang isinakustodiya ang mga survivor at pinagbawalan ng mga reporter na ma-interview ang mga ito. Pero sabi ng isa sa negotiator na si Brigadier General Bakay, nagre-recover pa sa shock ang mga survivors. Bakit nga ba nagawa ng mga preso na muling makapang hostage? Ayon sa team na nag-investigate ng insidente, hindi sapat ang hakbang ng seguridad sa detention facility ng Metro Discom na mayroong 80 inmate capacity. Mayroon lamang 9 na gwardya ang pasilidad at 3 lamang ang gwardya sa kada 8 oras na shift at sa kabila ng pagkakaroon ng presensya ng high risk ng mga preso ay walang karagdagang seguridad na idinagdag. Dahil daw sa mababang bilang ng mga gwardya ay madaling napamilyar ang mga preso sa posible nilang magawa at na-overpower ang nag-iisang gwardya na nagbabantay sa may gate at agad na nakuha ang kanyang M16 Armalite rifle na pinangsimula nila ng pang-hostage. Sinabi din ng investigating team na ang assault and rescue operations na isinagawa ng Regional Special Action Force Davao Metro Discom team ay ginawa ng may sapat na pagpapasya na mayroong profesional na kakayahan. Pero napansin nila ang kawalan ng kasanayan ng mga lokal na sibilyang opisyal sa paghawak ng ganoong klase ng insidente. Ikinagulat din nila ang order na shoot to laban sa mga hostage taker. Ang pagkamatay naman ng Australianong si Jacqueline Hamil ang naging pinaka-controversial sa insidente. Si Jacqueline o Jackie sa mga malalapit sa kanya ay mayroong kambal. Isa siya sa 10 anak nila Ray at Jean Hamil mula sa Tasmania, Australia. Miyembro siya ng Girraween Pentecostalist Church sa New South Wales na nagpapadala ng 30 hanggang 40 na mga misyonaryo papuntang Pilipinas mula pa noong 1986. Mayroon daw talagang malalim na pananampalataya si Jackie at pagmamahal sa mga hindi maipagtanggol ang kanilang mga sarili, mga nawawala at mga nakabilinggo. Taong 1985 ay naimbitahan siya ng isang kaibigan na bumisita sa bilangguan sa Sydney,
Australia. Isang pagkakataon na agad niyang sinunggaban upang maipangaral ang salita ng Diyos. Sa panahong ito ay nagiging bokal na daw si Jackie na tinatawag siya ng Diyos upang mangaral sa Pilipinas upang magsagawa ng missionary work. Nais niyang matulungan ang mga mahihirap at balang araw ay makapagbukas ng isang bahay ampunan para sa mga batang Pilipino na walang tahanan. Kaya nang dumating ang pagkakataon na mapapadala ng isang maliit na team sa Pilipinas ang kanyang church, ay sumama agad si Jackie sa kabila ng protesta ng kanyang mga magulang dahil nararamdaman niyang tinatawag daw siya ng Panginoon papunta sa Pilipinas. 15 ng Hulyo 1989, dumating sa Manila si Jackie, isang buwan bago ang pangho-hostage na tatapos sa kanyang buhay. Matapos ang 2 araw ay dumating sa Davao si Jackie at nagsimulang mangaral ng salita ng Diyos kasama ang grupo nila ng Joyful Assembly of God. Sa kanyang liham na ipinadala sa kanyang pamilya, isinulat ni Jackie, "I have been busy getting to know people in the fellowship here, which is a joyful and also humbling experience. On Sunday afternoon, we had a meeting regarding the establishment of a new fellowship in Davao City. A lovely young guy called George and I are arguing nicely over who is going to be boss. I can assure you it won't be me. If this is the will of God, then I will be involved in something different than what I imagined. But as long as I am involved in reaching out to win the lost, I don't mind. Don't worry about me, for God is with me and I have many beautiful friends." 15 ng Agosto 1989, nagsagawa ng outreach program ang kanilang grupo sa Davao Metro Discom. Nang matapos ang meeting, ay nagsalo-salo sila ng pagkain kasama ang mga inmates. Isa sa mga ito ay humingi ng pagkain para sa pamilya na naninirahan malapit sa compound ng bilangguan. Pero pagbalik niya ay may dala-dala na siyang rifle at mga bala. Dito na nagsimula ang pangho-hostage. Hindi naman maiwasang sisihin ng mga magulang ni Jackie ang Prime at Foreign Minister ng Australia na sinabi niyang masyado silang nag-aalala sa budget upang magkaroon ng pakialam. At sa Pilipinas naman ay bakit tila naging padalos-dalos sa naging desisyon na salakayin ang bilangguan. Nabuo din ang tanong na baka sniper ng militar ang tumapos sa buhay ni Jackie matapos lumabas na walang sugat ang kanyang at ang tumapos sa kanyang buhay ay tama ng bala. Pero ayon sa medical examination na isinagawa ng Davao Doctors Hospital, isang tama ng baril mula sa likod ng kaliwang bahagi ng dibdib na lumabas malapit sa collarbone ang tumapos sa buhay ni Jackie. Ayon naman kay Dr. Jose Pagsaligan na nagsagawa ng autopsy kay Jackie, maaari sana siyang mailigtas kung na-retrieve sana agad ang kanyang katawan. Tinatansya na binawian ng buhay si Jackie sa pagitan ng 12:30 at 2:30 ng hapon. Ilang araw matapos ang insidente, sinabi umano ni Duterte na ang military assault ay ang only civilized option available to the government at that time. Dagdag pa niya, "Of course, the loss of 5 lives is most unfortunate. The order was to save lives and to apprehend criminals, but if they resisted, they will be shot." Si Pangulong Cory Aquino naman ay nagpahayag ng kanyang kalungkutan nang matapos na ang insidente at pinagwalang sala niya ang mga tauhan ng militar na nasangkot sa kaso sa naganap na krisis. Ngunit bakit nga ba ganoon na lamang kadesidido na si Silvestre Bello? Nais daw takasan ng mga bilanggo ang kalupitan ng mga opisyal ng bilangguan. 3 na daw sa mga kasamahan nila ang pinutulan ng tenga. Sinigurado ni Bello na hindi sila mag-aatubiling parusahan ng mga opisyal na ito kung mapapatunayang sila nga ay nagkasala. Pero ipinagtanggol niya na ang naging aksyon ng militar sa nangyaring hostage crisis ay dahil mukhang desidido daw ang mga preso na hindi magpapahuli ng buhay. Si Silvestre Bello ay magsisilbi bilang Secretary of Labor and Employment at Presidential Advisor on Peace Process ni Duterte nang siya ay maging Pangulo na ng bansa. Taong
1993 ay naisa pelikula pa ang insidente. Pinagbidahan ito ng sikat na aktor na sina Ian Veneracion bilang Felipe Pugoy at Lito Legazpi bilang Mayor Rodrigo Duterte. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ng 1989 Davao Hostage Crisis? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.